Nagsisimula ang kwento habang nagdiriwang ang isang hepe ng krimen kasama ang kanyang mga kasosyo dahil 15 taon na silang nakasurvive sa kanilang negosyo. Naghanda sila para mag-toast. Kaya, kinuha muna ito ng hepe sa kanyang poison checker para tikman. At napansin niyang ligtas ito. Ngunit nang humigop ang hepe, nasawi ito dahil sa lason at agad na kinuha ng kanyang mga tauhan ang tester, kaya nakatakas ang waiter. Habang lahat sila ay abala, nalaman natin na ang waiter, si Hikaru, ay isang asasin mula sa pamilyang Grow, na mga espesyalista sa lason. At ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Karina, ay nagtataka kung paano niya nagawang lokohin ang tester. Kaya, ipinaliwanag niya na gumugol siya ng 3 buwan sa pagdaragdag ng maliliit na dosis ng lason sa pagkain ng tester upang palakasin ang kanyang resistensya sa isang nakakasawi na dosis. Nababagot si Karina sa kanyang proseso, ngunit ipinaliwanag ni Hikaru na walang umaasa na gagawin nila ang ganoong kalaking hakbang, kaya naman nagawa nilang manatili sa negosyo. Iniisip niya kung naiisip na ba niya ang pag-aasawa, ngunit iniisip niya kung talagang iniisip nito na posible para sa kanya dahil halos wala siyang nakikilalang babae sa kanyang linya ng trabaho. Naalala niya kung paano gusto ng kanilang lola na isa sa kanila ang mamuno sa angkan ng lason, ngunit tumanggi siya dahil single pa rin siya, kaya sinubukan ng lola na ay parehas siya sa isang tao, ngunit hindi ito nagtagumpay. Iniisip niya na magtatapos ang kanilang angkan sa kanila dahil hindi siya makahanap ng kapareha. Habang mahilig si Karina sa mga babae, inisip niya na dapat na lang nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay, ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang dating kaibigan na gustong makipagkita sa kanya. Nakilala ni Hikaru ang Bugmaster, si Toshiki, at pinag-usapan nila kung paano ang master ng karayom ay mayroon ng 3 anak, ngunit iniisip ni Hikaru na mananatili siyang single magpakailanman. Isiniwalat ni Toshiki na magpapakasal din siya sa isang babaeng nagmamahal sa kanya kung sino talaga siya, ngunit tiniyak niya kay Hikaru na hindi nito mababago ang kanilang pagkakaibigan. Binati siya ni Hikaru, at habang naghahanda si Toshiki na umalis, inamin ni Hikaru na ang pakikinig sa kanyang kaibigan na nag-uusap tungkol sa pagpapakasal ay nagpapagaan ng loob nito. Kinabukasan, isang lalaki ang kumuha kay Hikaru upang tapusin ang isang manloloko sa kasal na nagngangalang May. Kaya, tinurukan siya ni Hikaru ng nerve paralysis serum. Ipinaliwanag niya na ang sakit ay aabot sa utak niya, at tatapusin siya nito gamit ang isang nakakasawi na lason. Ngunit sa halip na matakot, sinimulan niya itong ligawan. Inisip ni Hikaru na isa ito sa kanyang mga panlilinlang, ngunit inamin niya na nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay noon dahil kailangan niya ng pera para mabayaran ang paggamot ng kanyang kapatid, ngunit hindi pa rin ito sapat. Umubo siya ng dugo, ngunit nakahinga siya ng maluwag na masasawi siya sa pagkakita sa isang taong kamukha ng kanyang unang pag-ibig, at tinanong niya ang pangalan nito. Samantala, pinanood ng lalaking kumuha kay Hikaru ang lahat, ngunit iniisip ng kanyang mga kaibigan kung si Hikaru ba ang tamang tao para sa trabaho. Kaya, tiniyak niya sa kanila na si Hikaru ay isang poison master na nagmula sa isa sa mga pinakamatandang pamilya sa negosyo ng pagpaslang. Tinawagan ni Karina si Hikaru upang sabihin sa kanya na babalik siya sa pangunahing bahay dahil nagpa siya siyang magpakasal sa isang miyembro ng pamilyang sangay na kailangan ding magpakasal. Isiniwalat niya na kinausap siya ng kanilang lola at pinagbantaan na aalisin ang kanyang kalayaan kung hindi nila ipagpapatuloy ang bloodline. Kaya, nagpa siya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kondisyon at sinabing tatapusin niya ang mga bagay sa kanyang kasintahan, ngunit sinabihan siya ni Hikaru na maghintay. Nag-propose siya kay May, sinabi sa kanya na kailangan niya ng asawa upang maging susunod na pinuno ng Poison Clan, at nangako siyang tutulong sa pagbabayad para sa paggamot ng kanyang kapatid. Nagkunwari siyang masaya, ngunit biglang nagbago ang kanyang tono at sinabing nanligaw lamang siya sa kanya para sa kasiyahan dahil masasawi na rin siya. Binanggit niya na kung talagang seryoso siya sa paghahanap ng kapareha, kailangan niyang maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman. At iniisip niya kung gusto lang ba nitong magpakasal para sa mana. Sinabihan siya ng kliyente niya na magmadali, ngunit napansin niya na pinapaslang lang niya ang mga taong karapat-dapat masawi dahil gusto niyang magkaroon ng malinis na konsensya na magpapatulog sa kanya sa gabi. Binanggit niya kung paano niya hinahangad ang isang masaya at mapayapang buhay kasama ang isang taong nagmamahal sa kanya kung sino siya.
Ngunit sa palagay niya ay hindi ito mangyayari dahil hindi niya maipapakita ang kahinaan sa pamamagitan ng pagbubukas sa isang estranghero. Tumawa si May dahil ibinahagi niya rito ang kanyang pinakamalalim na nararamdaman. At naisip niya na kahit hindi ito madali, makakahanap pa rin siya ng isang taong magmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pakikipagkilala sa ibang tao. Nagsimula siyang umiyak dahil sa palagay niya ay hindi mabubuhay ng matagal ang kanyang kapatid matapos siyang mawala. At inutusan siya ng kliyente ni Hikaru na tapusin siya, ngunit tumanggi siya dahil gusto niya itong kunin bilang kanyang tagapayo sa kasal. Sinabihan niya itong tulungan siyang magpakasal at nangakong panatilihing buhay ang kanyang kapatid, at nagulat siya nang marinig ang alok nito. Biglang lumipad ang isang bala sa kanya, at nagbanta ang kliyente ni Hikaru na tatapusin sila habang binabanggit niya na ang pagpaslang sa isang poison master ay magpapasikat sa kanyang grupo. Binanggit ni Hikaru na kumukuha sila ng trabaho mula sa mga tao sa napakababang halaga, kaya maaari silang mang-blackmail sa kanila kapag tapos na sila. Ngunit iniisip ng lalaki na walang masama rito. Kaya, napagtanto ni Hikaru na natutugunan niya ang kanyang mga kinakailangan sa target. Nagturok siya ng serum sa katawan niya, na naging dahilan para maging berde ang mga mata niya, at nagsuot siya ng gas mask. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga kaibigan na paputukan siya, ngunit bigla siyang nawala, at napagtanto nilang nasa ibabaw na niya sila. Agad niyang nilason silang lahat at tinawagan si Karina para sabihin sa kanya na hindi niya kailangang makipaghiwalay sa kanyang kasintahan dahil siya ang susunod na pinuno ng angkan. Sinubukan ng lalaki na tumakas, ngunit hindi siya makalusot sa armored glass, at nilason siya ni Hikaru mula sa likuran. Pagkatapos nito, hiniling ni May kay Hikaru na buhatin siya papunta sa kotse dahil paralisado pa rin siya. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa siya nakagalaw ng babae sa labas ng trabaho. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil isa talaga siyang lalaking nakadamit babae. Sa hotel, binanggit ni May na tuturuan niya si Hikaru kung paano maakit ang parehong lalaki at babae at isiniwalat na nerehistro na niya siya para sa isang matchmaking event. Pagdating nila sa kaganapan, napansin ni May na maraming lalaki, kaya nagbihis siya bilang babae para makaakit ng kompetisyon. Naupo si Hikaru kasama ang isang babae, ngunit sinubukan niyang pahangin ito gamit ang kanyang pera, kaya agad itong nawalan ng interes. Sinabihan siya ni May na baguhin ang kanyang mga taktika, kaya ngumiti siya sa ibang mga babae, ngunit lahat sila ay nakita siyang nakakatakot, kaya naisip niyang wala na siyang pag-asa. Ngunit hindi sumuko si May at tinulungan siyang makahanap ng babae sa isang dating app. Nakipag-date si Hikaru, ngunit nahihirapan siyang kainin ang kanyang pagkain dahil sinanay siyang huwag kumain ng kahit ano na hindi niya inihanda mismo. Napagtanto ng kanyang kadate na siya ay isang weirdo, at nag-ipon siya ng lakas ng loob na kumain, ngunit napagtanto niyang umalis na ang babae. Habang pauwi sila, biglang dinukot si May ng isang lalaking gustong malaman kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapatid at napansin na nagbago ang kanyang kapatid matapos niya itong makilala. Inaangkin ni May na wala siyang alam, ngunit pinaputukan siya ng lalaki gamit ang isang bala ng tingga at sinabi sa kanya na may iba pa kung saan nanggaling iyon. Niyaya siya ng lalaki na makipagtulungan muli sa kanila, ngunit tumanggi siya. Kaya, naghanda ang lalaki na sirain ang kanyang mukha, ngunit biglang nagpakita si Hikaru. Sinabihan ng lalaki ang driver na sagasaan siya, ngunit tumalon siya sa kanilang sasakyan at hinati ito sa kalahati, na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver. Nahulog ang sasakyan mula sa tulay, ngunit ginamit ni Hikaru ang kanyang napakabilis na bilis upang iligtas si May sa tamang oras, at nagpasalamat siya kay May sa pagtulong sa kanya sa mga babae. Hiningi ni May ang kanyang numero at naging kanyang unang kaibigan, ngunit inamin ni May na naaakit siya dito at napagtanto niya na natagpuan niya ang tunay na alindog ni Hikaru. Kinabukasan ng gabi, inimbitahan ni May si Hikaru sa isang art gallery sa isang cruise ship kung saan mag-e-ensayo sila ng isang posibleng date dahil gusto niyang siguraduhin na alam ni Hikaru kung paano aliwin ang isang babae. Hiniling ni May kay Hikaru na pag-usapan ang mga pinta, ngunit hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi niya maintindihan ang sining. At sinabi sa kanya ni May na napakasama niya. Ngunit nang makita niya ang isang 40 taong gulang na DIY na candy, nagsimula siyang magsalita dahil marami siyang alam tungkol dito. Napansin din niya ang isang kakaibang pinta at napansin na mas maganda ang hitsura nito kapag ikaniling nila ang kanilang mga ulo. Kaya sinubukan ito ni May at sinabi sa kanya na tama siya.
Napagtanto niya na may potensyal si Hikaru at itinuro niya ang isang kakaibang lalaki na nakaupo sa sahig at tinatanong si Hikaru kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Iniisip ni Hikaru na siya ay walang tirahan or may sakit, ngunit isiniwalat ni Mei na isa siyang sikat na artist at ang kanyang mga tagahanga ay nagtipon sa paligid niya upang makuha ang kanyang pirma. Ipinaliwanag ni Mei na ang mga tao ay naaakit sa iba dahil sa kanilang mga natatanging talento. Kaya kahit na maaaring magmukha siyang kakaiba sa mga estranghero, mahal siya ng kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang kakayahang artistiko. Inisip ni Hikaru na wala siyang ganoong taglay, ngunit ipinaalala ni Mei sa kanya kung paano niya nilinis ang isang buong silid ng mga mapanganib na lalaki. At inisip ni Mei na iyon ang kanyang alindog. Sinabihan niya si Hikaru na kalimutan ang mga dating app at matchmaking party dahil ang pinakamahusay na paraan para makahanap siya ng kapareha ay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao dahil ipapakita nito sa mga babae ang kanyang tunay na talento. Sa gabi, natuklasan ng mga gwardya ng barko na nawawala ang isang painting, at napagtanto nila na ito ay gawa ng isang sikat na magnanakaw ng sining na nagngangalang Himikawa. Sumakay siya sa kanyang painting upang makatakas, at narating niya ang isang isla kung saan nakita niya ang natitirang bahagi ng kanyang koponan na naghihintay sa kanya. Lumangoy siya patungo sa kanila, ngunit biglang hinayla sila ng isang whirlpool sa ilalim ng tubig, at nakita niya ang isang babae na nagngangalang Shizuoka, na tumalon patungo sa kanya. Habang kumakain sila ng hapunan, ikinwento ni Mei kay Hikaru ang tungkol sa isang site na tinatawag na Darknab, kung saan nagpo-post ang mga kriminal ng mga ad para sa iba't ibang trabaho. At nagulat siya nang malaman na nakakahanap lamang si Hikaru ng trabaho sa pamamagitan ng isang broker. Habang hinahanap niya ang site, napansin niya ang isang trabahong kinasasangkutan ni Himikawa at nagpasya siyang tanggapin ito. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang mga taga-suporta nito na nagpaliwanag na si Himikawa ay binyansagang magnanakaw ng sining. Ngunit sa totoo lang, isa siyang mabuting tao na nagnanakaw ng sining mula sa mga collector upang ibalik ito sa mga tunay na may-ari. Si Hikaru lamang ang taong dumalo sa pulong dahil limitado ang kanilang budget, ngunit nagtataka sila kung kwalipikado ba siya para sa trabaho. Tiniyak sa kanila ni Mei na isa siyang sikat na poison master at hindi sila makapaniwala na tinanggap ng isang mahusay na assassin ang trabaho. Samantala, sinabihan ng mandurukot si Himikawa na lumipat ng panig, ngunit tumanggi siya dahil nagnanakaw lamang siya para sa kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang misyon ay ibalik ang lahat ng kanilang ninakaw, kabilang ang isang painting na pagmamay-ari ng isang babae na wala na ang ina, ngunit inutusan ng mandurukot si Shizuoka na pahirapan siya. Sinundan ni Hikaru at Mei ang signal ng GPS na natanggap nila mula sa mga taga-suporta ni Himikawa, at nakasalubong nila ang dalawang gwardya. Kaya, natambo sila ni Hikaru. Inisip ni Mei na hindi niya dapat bigyan ng bigat ang pananatili niya rito, ngunit napansin ni Hikaru na kailangan niya ang tulong nito sa pakikipagkaibigan kay Himikawa dahil hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga babae. Nalaman ng kapitan ng barko ang tungkol sa mga nanghihimasok, kaya sinabihan niya si Shizuoka na harapin sila, at nagbanta siyang sisirain ang painting kung tatanggi si Himikawa na sumama sa kanila. Inensayo ni Hikaru kung paano niya kukumbinsihin si Himikawa na isaalang-alang ang kasal, at pinaslang niya ang mga gwardya na humaharang sa kanyang daan, ngunit sinabihan siya ni Mei na ituon na lamang ang pansin sa pagliligtas sa babae. Samantala, tinanggap ni Himikawa ang alok dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangako sa babae. Ngunit biglang nagsimulang mag-hallucinate ang amo habang kinontrol ng lason ni Hikaru ang kanyang isipan. Ipinakilala ni Hikaru ang kanyang sarili bilang isang poison master na dumating upang iligtas si Himikawa at napansin niya na wala silang perang pambayad sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dahil tinuruan lang siya ni Mei kung paano magpakilala. Kaya pumasok si Mei at sinimulang tanggalin ang tali sa kanya. Biglang dumating si Shizuoka at binihag si Himikawa. Kaya tinurukan ni Hikaru ang sarili ng kanyang serum para harapin siya at sinugod niya ito, ngunit nagawa siyang iwasan ito. Inihagis niya si Himikawa kay Mei at sinabihan itong alagaan siya habang kinakaharap niya si Shizuoka, ngunit hinampes siya nito ng kanyang mga kamao. Nagpakilala siya bilang isang dalubhasa sa tubig at sinabing ayaw niyang labanan ito dahil hindi sulit ang away sa pagitan ng dalawang master. Nangako siyang babayaran siya ng 10 beses ng kanyang karaniwang bayad kung aalis siya, ngunit napansin ni Mei ang hirenggilya ni Hikaru sa lupa. Kaya, kinuha niya ito,
ngunit binalaan siya ni Hikaru na huwag itong hawakan. At napagtanto ni Shizuoka na ito ay isang nakakasawi na lason. Ipinaliwanag niya na ang mga master ay nagmamana ng mga binagong bloodline na nakatali sa kanilang mga kakayahan. At sa kaso ng isang poison master, pinapalakas nila ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng paglalantad sa kanilang sarili sa nakakasawi na lason. Nabanggit ni Hikaru na ito ay isang sumpa na pumipilit sa kanila na tapusin ang kanilang target bago sila masawi. At sa palagay niya ay mayroon siyang katulad na bloodline, ngunit muli siyang tinanong nito kung gusto niyang makipagkasundo sa kanya. Tinanggihan niya ang kanyang alok, kaya inatake siya nito, ngunit nagawa niyang iwasan ito. At napagtanto ni Shizuoka na tumaas ang kanyang bilis habang nahaharap siya sa mga sitwasyon na malapit sa kasawian. Patuloy niyang iniiwasan ang kanyang mga pag-atake, at iniisip niya kung tinanggihan niya ang kanyang alok dahil may gusto siya kay Himikawa. Nagawa niyang tamaan siya ng thermal poison, na nagpasiklab sa kanyang kamay, at natambo siya bago pa siya makabawi. Sinuntok niya ito palayo at isiniwalat na isa siyang estranghero kay Himikawa, ngunit maaaring balang araw ay maging isang taong mahalaga sa kanya ang babae. Hindi makapaniwala si Shizuoka na sinira niya ang helmet nito, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Kaya, sinabi niya rito na gusto lang niya ng isang normal na pamilya na maaaring maghapunan ng sama-sama tuwing gabi. Naisip ni Shizuoka na kalokohan ang mga ideya nito, at ginamit niya ang kanyang espesyal na kapangyarihan, ang Hell Slashes, na nagiging sanhi ng pagdaloy ng tubig na may mataas na presyon mula sa kanyang katawan. Naiwasan ito ni Hikaru, ngunit inatake niya si Himikawa, kaya isinakripisyo ni Mei ang kanyang sarili upang protektahan siya. Nagtataka siya kung bakit isinapanganib nito ang kanyang buhay para sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na trabaho nila ito at sinabihan siyang tumakbo, ngunit tumanggi siyang iwan sila. Nagtataka siya kung paano siya makakatulong. At napansin nila ang Hirangilya na may lason habang nahihirapan si Hikaru na makalapit kay Shizuoka dahil nawala ang lason nito matapos itong mahulog sa itaas na palapag. Naalala niya kung paano siya tinuruan ng kanyang master na huwag makipaglaban sa ibang master nang wala pang 5 bilyong yen at sinabihan siyang gawin lamang ito kung garantisado ang tagumpay. Tinuruan din siya ng kanyang master na tapusin ang sinumang makakaalam tungkol sa binagong lahi ng kanilang angkan dahil ito lamang ang paraan upang mapanatili at mabuo ang kanilang pamana. Tinalo ni Himikawa si Hikaru dala ang Hirangilya sa kanyang kamay, at nagtataka siya kung bakit hindi ito nakatakas. Kaya, ipinaliwanag niya na ayaw niyang tumakbo dahil ayaw niyang maging walang magawa. Ngunit biglang hinawakan siya ni Shizuoka at sinabihan siyang madali siyang biktima. Ngunit napansin ni Shizuoka ang karayom sa kamay ni Hikaru, kaya sinabihan niya itong ihulog ito. Nagkunwari siyang nakikipagtulungan, ngunit nang mahulog ito sa sahig, napagtanto niya na naturukan na niya ang kanyang sarili. Sumugod siya patungo sa kanya nang may napakalaking bilis at tinusok ang isang karayom na may lason sa kanyang leeg, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa kanyang tubig at bumagsak. Hinawakan niya si Himikawa, ngunit natarante siya nang mapagtanto niyang hinahawakan ng mga kamay nito ang asset niya, at humingi siya ng tulong kay Mei. Nang magising si Shizuoka, sinabi ni Hikaru sa kanya na alam niyang nakasuot ito ng suit na palaging nakapalibot sa kanya ng tubig dahil allergic siya sa hangin. Sinabi niya sa kanya na nabasa niya ang tungkol sa sakit nito sa library ng clan at binigyan siya ng cream para makatulong na makontrol ang kanyang mga allergy. Kaya, naisip niya kung naaawa ba ito sa kanya. Ngunit, ipinaliwanag niya na inilalagay lang niya ito sa kanyang lugar at sinabing sapat na ang nagawa niya sa pagliligtas kay Himikawa at pagkatalo sa kanya. Pagkatapos nito, nakilala ni Himikawa ang mandurukot na nasa ilalim pa rin ng impluensya ng hallucinating poison, at nagmakaawa siya sa kanila na huwag siyang pabayaan. Nagpa siya si Hikaru na palayain siya. Kaya, tinawag siyang mahina ni Shizuoka, ngunit sinabi niya sa kanya na ang sinumang muling labag sa kanya ay haharap sa kanyang libong torment toxin, na mas malala pa sa kasawian. Tinanong ni Mei si Himikawa kung okay lang ba sa kanya kung paano natapos ang mga bagay-bagay. Kaya, sinabi niya na maayos naman siya at inalok silang sumakay sa likod ng kanyang peteng. Pagkatapos nito, ibinalik ni Himikawa ang ninakaw na painting sa bata, na tuwang-tuwa na makita muli ang kanyang ina, at pinanood ng mga taga-suporta ni Himikawa ang sandali gamit ang live camera. Tinawag ni Himikawa si Hikaru, at nagpasalamat ang babae sa pagsadyop sa kanyang ina,
habang sinabi ni Himikawa na hindi niya inaasahan na magiging ganito kakul ang isang Poison Master. Ipinakita sa kanya ni Mei ang mga larawan ng kanyang kapatid at ipinaliwanag na nagawang sumailalim sa operasyon ang kanyang kapatid salamat sa kanya. Kaya, napagtanto ni Hikaru na malaki ang naging epekto niya sa kanilang lahat. Naghanda siyang umalis, ngunit tinawagan nila siya pabalik upang pag-usapan ang kanyang bayad, at inamin ni Himikawa na wala silang pera para sa kanyang mga serbisyo. Kaya, sinabihan siya ni Mei na sumama na lang sa kanila para sa kanyang pagdiriwang. Sa gabi, hinintay ni Hikaru at Himikawa si Mei sa tagpuan, ngunit nagtago siya sa sulok dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Hikaru. Nag-text siya kay Hikaru na hindi siya makakarating, na nagpapanik sa kanya, ngunit nagpa siya silang magpatuloy, at dinala siya ni Himikawa sa isang club na may temang peteng. Pinanood sila ni Mei habang magkasama silang kumakain, ngunit napagtanto niyang nakita na siya ni Hikaru dahil isa itong ekspertong asasin. Naalala niya na sinabihan siya ni Mei na simulan ang isang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa babae. Kaya, sinabi niya kay Himikawa na ang kanyang kwintas ay parang isang lumang alaala, ngunit isiniwalat ni Mei na nakuha niya ito ng libre sa flea market. Sinubukan niyang simulan muli ang isang usapan, ngunit nabigo ang lahat, kaya nagpa siya si Mei na tulungan siya at ikinonekta ang kanyang telepono sa monitor. Sinabihan niya si Hikaru na magtanong tungkol sa kanyang pagkabata, ngunit napansin ng manager si Mei at sinabihan siyang hindi siya pinapayagang gamitin ang monitor, ngunit ginamit niya ang kanyang alindog upang kumbansihin ang manager na hayaan siyang magpatuloy. Napansin ni Himikawa na hindi ginagalaw ni Hikaru ang kanyang pagkain. Kaya, ipinaliwanag niya na ang mga Poison Master ay sinanay na kumain lamang ng pagkaing inihahanda nila mismo, kaya palagi siyang nagluluto ng kanyang pagkain at kumakain ng mag-isa. Nabanggit niya na naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon dahil lumaki siyang mag-isa sa isang ampunan na walang kaibigan, ngunit isang mayamang lalaki ang umampon sa kanya dahil kailangan niya ng tagapagmana. Pagkasawi nito, minana niya ang pangalan at kayamanan nito upang mamuhay siya ng komportable, ngunit natuklasan niya na ang mansyon nito ay naglalaman ng isang malaking koleksyon ng mga ilegal na nakuha na likhang sining. Ibinalik niya ang mga ito sa kanilang mga tunay na may-ari, ngunit nabura ang kanyang kayamanan sa proseso, kaya naman nagtatrabaho siya ngayon ng part-time na trabaho upang mabuhay. Nabanggit ni Hikaru na ang babae ang unang taong nagpasalamat sa kanya at sa palagay niya ay kahanga-hanga si Himikawa dahil ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagtulong sa mga tao. Nagsimula siyang umiyak dahil walang sino man ang pumuri sa kanya ng ganoon at sinenyasan ni Mei si Hikaru na hilingin sa kanya na maging kasintahan niya. Ngunit hiniling lamang niya sa kanya na maging kaibigan niya ito na ikinatawa niya dahil inakala niyang yayayain siya nito. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito niyaya dahil hindi naman talaga sila magkakilala. At kahit na maganda ang impresyon niya, may mga madilim na bahagi ng kanyang sarili na ayaw niyang itago habang buhay. Umaasa siyang magugustuhan pa rin siya nito pagkatapos niya itong makilala. At binanggit niya na kung matatanggap niya iyon, yayayain niya ito ng maayos. Humanga si Mei sa sinabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Himikawa na hindi magiging madali ang manalo sa puso nito. At habang nagpapaalam sila sa kanya, umaasa siyang magluluto ito ng tanghalian para sa kanya sa susunod nilang pagkikita. Sinabi ni Mei kay Hikaru na nakatanggap sila ng bagong trabaho kung saan kailangan niyang protektahan ang nag-iisang anak na babae ng isang makapangyarihang CEO, ngunit pakiramdam niya ay pagloloko lang nito kay Himikawa. Kaya ipinaalala ni Mei sa kanya na magkaibigan lang sila at ipinaliwanag na ang pakikipagkilala sa iba't ibang uri ng tao ay makakatulong sa kanya na mas maunawaan ang mga relasyon. Ang bagong tungkulin ni Hikaru ay protektahan ang anak na babae ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Shiuri, at ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin na si Mitsuko na dapat niya itong protektahan dahil malapit na itong magsimulang magkolehiyo. Isiniwalat niya na ang ama ni Shiuri na si Kazuho ang nagtayo ng kanilang kumpanya mula sa simula, ngunit nasawi ito dahil sa isang sakit noong nakaraang taon. Ayon sa kanyang testamento, siya ang magiging susunod na pinuno ng kumpanya kapag tumanda na siya. Ngunit binanggit ni Mitsuko na ang kanilang nakatatandang kapatid na babae na si Foda ay tumangging tanggapin ang testamento, kaya sinusubukan niyang kontrolin ang kumpanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya upang makamit ang kanyang layunin.
Ngunit may mga tsismis na kumuha siya ng isang assassin na gumagamit ng isang hindi pangkaraniwang pamamaraan, kaya kailangan niya ng isang eksperto tulad ni Hikaru upang matiyak ang kaligtasan ni Shiori. Binigyan ni Mei si Hikaru ng pekeng student ID na may pangalang Daigo Oshima at binanggit ni Shiori na gusto niyang dumalo sa isang inuman, ngunit hindi siya pinayagan ni Hikaru. Kaya, ginamit niya ang kanyang kakyutan upang baguhin ang isip nito. Pagkatapos noon, dumalo sila sa party kung saan hiniling sa kanilang lahat na magpakilala, ngunit kakaiba ang tingin ng lahat kay Shiori dahil nahihirapan siyang magpakilala. Kaya, ginamit ni Hikaru ang sarili niyang pagpapakilala upang ilihis ang atensyon ng lahat mula sa kanya at uminom ng 8 beer ng sabay-sabay. Inakala nilang lahat na magsusuka siya, ngunit ginawa niyang isang polymer na sumisipsip ng tubig ang likido at naniniwala siyang nagawa niyang mapabilib sila, ngunit napagtanto niyang lahat sila ay nakakadiri sa kanya at inisip ni Mei na ito ay isang sakuna. Ang huling taong nagpakilala ay isang lalaking blonde na nagngangalang Naroko, na hindi gaanong nagbunyag tungkol sa kanyang sarili, at binanggit niya na ang tanging mahalaga ay nakilala niya silang lahat. Inisip ng mga babae na pogi siya, kaya nagtipon sila sa paligid niya, ngunit naghihinala sa kanya si Hikaru. Habang pauwi, nagtataka si Hikaru kung bakit gustong dumalo ni Shiori sa party at sa palagay niya ay ginawa ito ni Shiori upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon dahil balang araw ay pamumunuan niya ang kumpanya. Isiniwalat niya na bago nasawi ang kanyang ama, sinabihan siya nito na mamuhay ng lubusan at iminungkahi pa nga na uminom siya kapag tumanda na siya. Alam niyang ang unang hakbang lang ang kailangan para magustuhan siya ng mga tao, ngunit lagi siyang nag-aalala na baka masaktan niya ang kanilang damdamin, kaya naman siya ay hindi komportable sa lipunan. Nabanggit niya na hindi niya man lang makausap si Kazuhito at tanungin ito kung bakit siya ang pinili nito. Kaya, gusto niyang maging sapat na malakas para matuwa at maalis ang kanyang mga takot sa halip na kontrolin siya ng mga ito. Ipinaalala ni Hikaru sa kanya na may isang assassin pa rin na sinusubukan siyang tapusin, ngunit napagtanto niyang hindi niya dapat siyang takutin. Kaya, tiniyak niya sa kanya na paprotektahan niya ito kung gusto niyang pumunta sa isang lugar. Pinagmasdan sila ni Naroko mula sa malayo at tinawagan si Foda para sabihin sa kanya na ang bodyguard ni Shiori ay hindi isang ordinaryong tao dahil kahit na mukhang pabaya siya, wala siyang iniwang anumang bakante. Kinabukasan, kinausap ni Foda si Naroko at nagalit ito sa kanya dahil masyadong matagal bago niya natapos ang kanyang misyon, ngunit ginamit niya ang kanyang kakayahang kontrolin ang isip nito at sinabi sa kanya na matatapos niya ang trabaho. Sinabihan niya siya na pilitin si Shiori na tanggihan ang posisyon or kaya naman ay huwag siyang tanggapin ang papel. Sa silid-aralan, nagtataka si Mei kung bakit nakikinig si Hikaru sa aralin, kaya napansin niya na nasisiyahan siya sa buhay paaralan dahil bago sa kanya ang lahat. Hiniling ng propesor sa kanyang mga estudyante na pangalanan ang isang produktong nagpabago sa industriya nito. Kaya, nagboluntaryo si Hikaru na sagutin ang kanyang tanong at sinabi sa kanya ang tungkol sa DIY candy kit. Sa labas ng paaralan, inactivate ni Naroko ang kanyang sound technique, at ang epekto ay umabot sa silid-aralan ni Shiori kung saan lahat ay itinutulak pababa ng isang di nakikitang puwersa. Napagtanto ni Hikaru na sila ay inaatake at napansin niyang nagmumula ito sa bubong ng kabilang gusali, ngunit biglang gumuho ang kisame at malapit ng madurog si Shiori, kaya mabilis niyang tinurukan ang sarili ng kanyang lason at iniligtas siya. Pinanood ni Naroko ang mga pangyayari at napagtanto na si Hikaru ay isang poison master habang sinusuri ni Hikaru ang sitwasyon at napagpasyahan na ang umaatake ay isang sound master. Sinabi niya kay Shiori na gusto nila siyang tapusin gamit ang atakeng iyon. Kaya nag-isip si Mei kung dapat ba nilang kanselahin ang nalalapit na camping trip at sinabi ni Hikaru na hahayaan na lang nila si Mitsuko ang magdesisyon. Nakakagulat na pumayag siya sa biyahe dahil alam niya kung gaano ito inaabangan ni Shiori. Ngunit nalaman natin na na-brainwash siya ni Naroko. Habang nakasakay sila sa bus, naisip ni Hikaru na hindi tulad ng kanyang mga nakaraang misyon, hindi niya alam kung kailan aatake ang kalaban, kaya kailangan niyang laging handa. Napansin ng mga babae sa ilalim ng kontrol ng isip ni Naroko ang nakasulat na countdown sa kanyang braso, at tinanong nila siya tungkol dito. Kaya, sinabi niya na ito ay isang countdown para sa isang pangakong ginawa niya. Nagtayo sila ng kampo, at pinahanga ni Hikaru ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto, ngunit nahihirapan si Shiori na kumonekta sa kanila.
Nakaisip siya ng ideya na magsagawa ng mga magic trick para sa grupo at pinuri siya ni Hikaru dahil nagawa niya silang aliwin. Isiniwalat niya na isa lamang itong kasanayang natutunan niya mula sa negosyo ng kanyang pamilya at nabanggit niya na nakuha niya ang ideya para dito nang maalala niya ang tricks na ginawa nito noong ipinakilala siya. Ikinwento ng isang estudyante sa lahat ang tungkol sa sumpa ng Chladni at isiniwalat na ang lugar ay dating isang nayon na nag-aalay ng bunsong anak sa lokal na Diyos tuwing 2 taon. Ikinukulong nila ang bata sa kanilang dambana at hinihintay na kainin sila ng Diyos. Ngunit ang kaugalian ay tinalikuran pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga natural na sakuna ay nagwasak sa lahat ng tao sa nayon, ngunit ang Diyos ay naghihintay pa rin sa kanyang susunod na handog. Kaya natakot si Shiuri, ngunit sinabi sa kanya ni Hikaru na hindi ito totoo. Sinabihan siya ni Mei na huwag sirain ang kasiyahan, at napansin ng isang lalaki na oras na para sa pagsubok ng katapangan. Ngunit nakita natin si Naroko na naglalagay ng mga bitag sa kagubatan upang tapusin si Shiuri. Nagpa siya ang mga estudyante na bisitahin ang dambana ng grupo ng dalawa at ipinarace ni Mei si Hikaru kay Shiuri dahil iniisip niya na kung ilalagay nila ang isang babae sa isang nakakatakot na sitwasyon, maaaring mapagkamalan nitong pag-ibig ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa kanilang paglalakbay, natakot si Shiuri at humingi ng tawad sa pagkaladkad kay Hikaru papunta sa kampo, ngunit tiniyak niya sa kanya na ang lugar ay talagang nagpapaliit sa mga uri ng pag-atake na maaaring harapin nila at sinabihan siyang tamasahin lamang ang sandali. Nakita nila ang isang selfie stand na inilagay ng ibang mga estudyante, ngunit hindi alam ni Hikaru kung paano kumuha ng litrato. Kaya, nakipag-selfie siya sa kanya, ngunit napansin niyang kakaiba ang hitsura ng mukha nito. Nang lumingon siya, napagtanto niyang wala na ito, at nakita niya itong nakatayo malapit sa isang troso, ngunit bigla itong naging isang madilim na espiritu na gumapang patungo sa kanya. Kaya, tumakbo siya para sa kanyang buhay. Ikinulong niya ang sarili sa dambana, ngunit muling nagpakita ang espiritu sa harap niya, at napagtanto niyang ito talaga ang kanyang ama. Nagulat siya nang makita siya dahil sawi na ito. Kaya, sinabihan niya itong kumalma at ipinaliwanag na nakikita niya ito dahil nasa pagitan siya ng buhay at kasawian bilang isang handog kay Lord Chladni. Nagtataka si Shiuri kung bakit siya ang pinili niya bilang kahalili ng kumpanya. Ngunit biglang nahati ang kanyang mukha at nagpakita ang pangalawang mukha, na nagsasabi sa kanya na pinagsisisihan niya ang paggawa sa kanya bilang kanyang kahalili. Isang pulang pattern ang kumalat sa kanyang mga mata habang siya ay nabi-brainwash. At sinabi sa kanya ng espiritu na isa siyang bigo na hindi kailanman makakamit ang kanyang mga inaasahan. Sinabihan siya nitong gumamit ng lubid para wakasan ang sarili niyang buhay, at naghanda siyang gawin ito, ngunit naalala niya ang pagpapasaya sa iba at napagtanto niyang gusto niya itong gawin muli. Tumakbo siya palabas ng pinto, ngunit napagtanto niyang malapit na siyang mahulog at masawi, at inisip niya kung ano ang magagawa niya para mailigtas ang sarili. Inilabas niya ang kanyang payong, ngunit agad itong nasira, kaya naisip niya na tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit naghagis si Hikaru ng isang patong ng water-absorbent polymer sa lupa, at tumalon siya para iligtas siya. Naputol ng Palmer ang kanilang pagkahulog at napagtanto niyang sinubukan ng assassin na gawin itong parang pagpapakasawi or aksidente dahil kung tatapusin nila siya ng direkta, magiging suspect si Foda. Tinawag ni Hikaru si Naroko at nalaman natin na nahiwalay siya kay Shiuri habang kumukuha sila ng litrato dahil tinamaan siya ni Naroko ng shockwave. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang tumakas, ngunit napansin niya na hindi na niya kayang tumayo. Kaya, sinabihan niya itong kumapit sa kanya at tinurukan niya ang sarili ng kanyang serum bago tumakbo palayo. Pinaga niya ni Naroko ang kanyang kakayahang bamulong sa isip upang guluhin ang kanilang mga iniisip, ngunit alam ni Hikaru ang kanyang ginagawa, kaya binigyan niya si Shiuri ng mga earplug. Napansin niya na mayroon na siyang mga headphone na nagpapabilis ng ingay. Kaya, isinuot niya ang isa sa mga ito at ibinigay sa kanya ang isa pa. Ngunit napansin ni Naroko na isang pagkakamali ang pagharang sa kanyang mga soundwave dahil kapag ang mga bulong ay naipon ng walang pagpapakawala, nagiging sapat ang lakas ng mga ito upang mapunit ang balat. Naiwasan ni Hikaru ang mga pag-atake, ngunit napansin ni Naroko na hindi siya ang tunay na target, at nakuha niya ang kontrol sa isip ni Shiuri. Kumawala siya kay Hikaru at tumakbo ng malalim sa kagubatan kung saan siya nagmumuni-muni tungkol sa kanyang tiyuhin na tinatawag siyang isang pasanin na dapat alisin.
Nakita natin na si Naruko ang nagsasalita sa pamamagitan ng pangitain, ngunit napigilan ni Hikaru ang ilusyon at gumamit ng kemikal para patulugin si Shiuri. Napagtanto ni Naruko na ang isang eksperto sa lason tulad ni Hikaru ay maaaring makagambala sa kanyang mga halusinasyon. At sinabi sa kanya ni Hikaru na naiintindihan niya ang kanyang kakayahan, na umaabot sa isipan ng isang tao at kinakaladkad ang kanilang pinakamasakit na mga alaala. Nakasalubong nila si Mei na sumusubaybay sa kanila gamit ang kanyang GPS. Ngunit sinabihan siya ni Hikaru na tumakas kasama si Shiuri. Inisip ni Hikaru na unang hahabulin siya ni Naruko at nalaman niya na naglagay si Naruko ng isang aparato sa headphone ni Shiuri upang bigyan siya ng mas malakas na halusinasyon. Plano ni Naruko na ilabas muna siya, ngunit alam niyang kailangan niyang manatili sa distansya dahil alam niyang ang mga karayom ng lason ni Hikaru ay epektibo lamang sa malapit na distansya. Sumugod si Hikaru sa kagubatan at sinubukang putulin ang mga bitag ng alambre ni Naruko, ngunit ang kanyang lason ay tumalbog dahil ang mga tali ay nag-vibrate sa sobrang bilis. Ipinatawag ni Naruko ang isang higanteng golem na sumugod kay Hikaru, ngunit bigla itong tumigil sa paggalaw. Kaya, nagmadali si Naruko upang tingnan kung ano ang nangyari. Isiniwalat ni Hikaru na gumamit siya ng gamot sa halaman na nagiging sanhi ng hindi mapigil ang paglaki ng mga nakapalibot na halaman, na nakagambala sa pagkontrol ng strain ni Naruko. Nanatiling kalmado si Naruko at napansin na ang takot ay laging nakatago sa kaibuturan ng isipan ng mga tao at ang kailangan lang niya ay lumago ito. Kaya na-brainwash niya ang utak ng mga estudyante para isipin na totoo ang sumpa ng Chladni. Iniisip nila na dapat nilang isakripisyo ang pinakabata sa kanila para mabuhay. Kaya tiningnan nila ang mga ID ng isa't isa at napagtanto nilang si Shiuri ang pinakabata. Kaya hinabol nila siya. Inilabas ni Naruko ang kanyang biolin. Kaya naisip ni Hikaru na maglulunsad siya ng isang espesyal na pag-atake, ngunit ibinaton niya lang ito kay Hikaru at tumakbo palayo. Sinabi niya kay Hikaru na kahit maging CEO si Shiuri, mas hihirap lang ang buhay nito dahil hindi siya kailanman tatanggapin ng bulok na lipunan. Inamin niya na may potensyal siya, ngunit ang mahina ay hindi mabubuhay sa mundong ito. At naalala niya ang kanyang nakaraan kung saan napilitan siyang tapusin ang kanyang kapatid. Iniisip ni Hikaru kung natatakot ba siya at ipinaliwanag na sinimulan na niyang lupigin ang kanyang mga takot simula nang malimpasan niya ang mga halusinasyon. Nakarating si Naruko sa isang hukay na puno ng mga hilang compound na tinatawag na fighting sides, at planong gamitin ito upang gumaling dahil kailangan niyang nasa pinakamahusay na kondisyon ng katawan upang magamit ang kanyang sound technique. Tumalon siya papasok, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang nalanghap ay ang poison gas na iniwan ni Hikaru na naglagay ng bitag ng maaga. Pinilit ni Naruko na lumabas ang gas sa pamamagitan ng pagpiga sa kanyang diaphragm, ngunit idiniin ni Hikaru ang isang water-absorbent polymer sa kanyang bibig at sinuntok siya sa tiyan. Tumawa si Naruko dahil sa palagay niya ay pumasok si Hikaru sa kanyang bitag, ngunit nakita natin na nakatakas si Shiuri. Kaya, naghanap ang mga estudyante ng ibang taong isakripisyo. Sinabi sa kanya ni Mei na oras na para tumakas, ngunit tumanggi si Shiuri at ipinaliwanag na ayaw niyang magsakripisyo sila ng kahit sino dahil mapupuno sila ng pagkakasala magpakailanman. Naghanda ang grupo na isakripisyo ang isang babae, ngunit nagpakita si Shiuri sa harap nila na nakadamit bilang isang mangkukulam at ipinakita sa kanila ang isang dragon ng apoy gamit ang kanyang mahika. Inaangkin niyang kaya niyang gamitin si Lord Chladni, ngunit tinawag nila siyang sinungaling at napansin na hindi siya tatakbo kung ganoon siya kalakas. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng oras para tipunin ang kanyang enerhiya, ngunit kinakabahan siya dahil baka malaman nilang nagloloko lang siya. Kaya hinawakan ni Mei ang kanyang kamay para bigyan siya ng kumpiyansa. Inutusan niya ang kanyang dragon na apoy na salakayin ng golem habang si Hikaru ay lumilikha ng hamog ng gas sa paligid nito, na naging dahilan para masunog ito kaya inakala ng lahat na ginamit na ang sumpa. Pagkatapos noon, inamin ni Naruko ang pagkatalo, ngunit sinabi sa kanya ni Hikaru na natalo siya kay Shiuri, na nagtagumpay sa kanyang mga kahinaan upang may segawa ang kanyang mahika. Naalala niya kung paano siya napilitang tapusin ang kanyang nakatatandang kapatid dahil naniniwala ang kanilang guro na napakahina niya kaya hindi siya mabubuhay sa mundong ito. Nagtataka si Naruko kung bakit hindi pa siya pinapaslang ni Hikaru. Kaya, ipinaliwanag niya na ang pagpaslang ay hindi bahagi ng kanyang trabaho at sinabihan si Naruko na subukang magbukas tungkol sa trauma sa likod ng kanyang pilosopiya.
Nakarating si Hikaru sa kampo kung saan ibinigay sa kanya ni Shiori ang pinakamalaking DIY candy kit sa mundo, at hindi siya makapaniwala kung gaano ito kalaki. Kinabukasan, nagising ang mga estudyante na may malabong alaala kung paano tinalo ni Shiori si Lord Chladni, kaya inakala nilang napakalakas niya, ngunit sinabi niya sa kanila na magaling lang siya sa mahika. Dumating si Mitsuko na may mga helikopter, na siyang naglipad palabas ng lahat ng tao roon. At sinubukan ni Shiori na tapikin ang ulo ni Hikaru, ngunit iniwasan niya ito dahil hindi siya komportable. Ipinaliwanag niya na lagi niyang tinatapik ang ulo ng iba habang pinupuri niya sila at pinasasalamatan niya ito sa paglalagay ng pansala sa mga alaala ng mga estudyante upang hindi sila makaramdam ng pagkakasala sa kanilang mga ginawa. Samantala, sinabi ni Naroko kay Foda na nabigo siya sa misyon kaya ibabalik niya ang perang ibinigay niya sa kanya, ngunit nagalit siya at ang isa pa niyang hitman ay naghanda na para sa misyon. Dumating si Hikaru at ang iba pa at mabilis niyang pinaslang ang hitman at inakala ni Foda na naroon si Shiori para palayasin siya, ngunit hiniling niya sa kanya na maging tagapagturo niya dahil alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Naalala ni Foda ang hiling ng kanyang kapatid na sana ay sanayin niya si Shiori kung sakaling magpakita siya ng tunay na determinasyon. Kaya pumayag si Foda sa kahilingan dahil alam niyang seryoso si Shiori. Lumingon si Shiori upang pasalamatan sina Hikaru at Mei ngunit napagtanto niyang wala na sila at nakita natin na tumalon si Hikaru palabas ng bintana kasama si Mei. Nagtataka si Mei kung bakit siya umalis nang hindi nakukuha ang contact ni Shiori. Kaya sinabi niya sa kanya na mahaba pa ang kanyang paglalakbay at hindi pa siya handa para sa kasal. Humanga si Mei dahil sa wakas ay naiintindihan na niya ang nararamdaman ng iba. Ngunit habang naghihintay sila sa isang hintuan ng trapiko, biglang dumating si Shiori na nakasakay sa isang motorbike at inimbitahan sila sa isang huling inuman. Nagkita ang tatlo para uminom, ngunit hindi maaaring magkaroon ng normal na pag-uusap sina Hikaru at Shiori, kaya inalok niya na ipakita sa kanya ang isang trick sa party. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magpaulan ng magagandang bulaklak, at ipinakita rin sa kanya ng babae ang kanyang bagong magic trick, na siyang pumutol sa kaganapan, at nagsimula silang mag-usap muli. Nakatulog si Mei habang malalim pa rin ang kanilang pag-uusap. At napansin ni Shiori na marami pa rin siyang gustong gawin, kabilang ang pag-ibig. Naghanda siyang aminin ang kanyang nararamdaman, ngunit biglang dumating si Mitsuko para kunin siya. Kaya, umalis siya at sinabihan si Hikaru na idagdag siya bilang isang kontak. Inisip ni Hikaru kung may gusto ba siya sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Mei na mag-focus muna sa kanilang pagkakaibigan at binanggit na ang kanilang susunod na operasyon ay sa linggo, ngunit napansin ni Hikaru na hindi siya makakarating dahil kailangan niyang dumalo sa kasal ng isang kaibigan. Sinabi ni Hikaru na kasal ito ni Toshiki, ngunit natakot si Mei nang makita niya ang larawan ni Toshiki, kaya sinabihan niya si Hikaru na pumunta ng mag-isa. Sinabihan ni Hikaru si Mei na imbitado rin siya, kaya binasa niya ang mensahe at napagtanto na si Toshiki ay isang mabait na tao. Hindi alam ni Hikaru ang gagawin dahil ito ang unang beses niyang dumalo sa isang kasal. Kaya sinabihan ni Mei si Hikaru na bumili ng bagong suit at naisip na ito ay magiging isang magandang pagkakataon para makilala niya ang mga bagong tao. Sa araw ng kasal, dumating sina Hikaru at Mei sa lugar at nagulat sila sa kung gaano karangya ang lahat. Naghanda sila upang salubungin ang host, ngunit isang dalubhasa sa karayom na nagngangalang Senogi ang direktang naghagis ng mga karayom sa mukha ni Hikaru at natamba ito agad. Nag-aalala si Mei para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumayo siya at sinabihan itong huwag mag-alala, at nalaman natin na si Senogi ay kaibigan niya pala. Binayaran niya si Senogi para sa pagpapagaling sa kanya at ang mga anak ni Senogi ay tumakbo sa kanya na may mga kahilingan. Kaya naisip ni Mei na isa siyang mabuting ama. Kinilala niya si Mei bilang tagapayo sa kasal ni Hikaru at naisip na ito ay isang mahirap na trabaho, ngunit bigla silang naantala ng engranding pasukan ng mag-asawa. Naalala ni Hikaru kung paano si Toshiki ang unang taong nakipagkaibigan sa kanya at una niyang inakala na ito ay para lamang magustuhan ang kanyang lola, ngunit walang ganoong intensyon si Toshiki. Nalaman natin na nakilala ni Toshiki si Ana habang siya ay natigil sa pag-akyat. At hindi nagulat si Hikaru dahil alam niyang mahilig tumulong si Toshiki sa mga tao. Nagsimula ang seremonya at habang nagpapalitan sila ng singsing, iniisip ni Hikaru kung magkakaroon ba siya ng ganoong kasal. Kaya nangako si Mei na tutulong upang maging posible ito.
Nagsimulang magdiwang ang mga bisita, ngunit napansin ni Hikaru na may mali, at isa sa mga gagamba ni Toshiki ang nagbigay sa kanya ng mensahe. Kaya nagmadali siyang siguruhing hindi masisira ang kasal ng kanyang kaibigan. Isang grupo ng mga kontrabida ang naghanda para salakayin ang lugar. At sinabihan sila ng kanilang pinuno, si Yemado, na tapusin ang mga bisita at ilabas ang mga amo upang makarating siya sa nobya. Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niya na napaslang na ni Hikaru ang kanyang mga tauhan. At iniisip niya na hindi niya dapat ginamit ang Dark Nav para umupa ng mga mersenaryo. Nagpaputok siya ng hindi mabilang na kanyon kay Hikaru, na nakapalibot sa kanya ng isang labirinto ng apoy. At iniisip ni Yemado na hindi siya makakalabas doon ng buhay. Naalala niya kung paano siya namuhay ng marangya, ngunit nalubog siya sa utang. At nang hindi niya ito mabayaran, kinuha ng isang lalaking kilala bilang puppet master ang kanyang katawan bilang kabayaran. Si Yemado ay genetically modified at may mga bombang itinanam sa loob ng kanyang katawan na may gatilyo na nakatago sa kanyang ngipin sa likod upang mapabagsak niya ang kanyang kaaway bilang huling paraan. Nagbigay ito kay Yemado ng panibagong kahulugan ng layunin. Kaya lumabas siya upang makipaglaban hanggang sa araw na makasalubong niya si Toshiki, na nagtagumpay sa kanya at sinira ang kanyang mga paa at kamay. Akala niya ay malapit na siyang masawi, ngunit bigla siyang niyakap ni Toshiki. Kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang trump card para mapabagsak si Toshiki kasama niya. Ngunit inalis ni Toshiki ang armas ng gatilyo sa tulong ng kanyang insekto. Mula noong araw na iyon, si Yemado ay may matinding galit kay Toshiki dahil inakala niyang ninakaw sa kanya ni Toshiki ang tanging kagalakang taglay niya upang maging maayos ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nakikita natin na pinrotektahan ng gagamba si Hikaru mula sa pag-atake at tinawag niya si Mei upang sabihin dito na ibigay ang talumpating ito kapalit niya. Inatake ni Yemado si Hikaru, ngunit napagtanto niyang hindi ginagamit ni Hikaru ang kanyang buong kapangyarihan dahil ayaw niyang sayangin ito sa kanya. Sa bulwagan, nagbigay si Mei ng isang madamdaming talumpati kapalit ni Hikaru. At dahil hindi niya ibinigay kay Mei ang kanyang script, naisip niya ito agad at ginamit ang lahat ng alam niya tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Dinaig ni Hikaru si Yemado at inihagis sa ere, sinabihan siyang manatili dahil wala siyang interes na pumaslang ng sino man sa kasal ng kanyang kaibigan. Napagtanto ng puppet master na natatalo si Yemado. Kaya nagsalita siya sa isip ni Yemado at sinabi sa kanya na natanggal na ang kanyang mga limitasyon. Kaya ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihang sirain ang buong lugar. Lumipad siya patungo sa bulwagan ngunit nang makita niyang tumatawa si Toshiki, bumalik sa kanya ang alaala ng yakap at napagtanto niya na si Toshiki ay may mabuting puso simula nang yakapin niya ang isang lalaking nagtangkang pumaslang sa kanya. Nagbago ng direksyon si Yemado at lumipad ng mataas sa kalangitan kung saan pinasabog niya ang kanyang sarili palayo sa lahat at ang pagsabog ay nag-alis ng madilim na ulap na nagpapakita ng isang magandang paglubog ng araw. Sa kasal, pinasalamatan ni Toshiki si Mei para sa kanyang talumpati, ngunit nagulat siya sa kung gaano hinahangaan ni Toshiki si Hikaru. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi lahat ng master ay pantay-pantay at isiniwalat na ang pamilyang Grow ay isa sa 5 dakilang pamilya. Binanggit niya na ang mga pamilyang insekto at karayom ay mga subsangay ng angkan ng lason at sila ay nasa mas mababang ranggo. Kaya, iaalay nila ang kanilang buhay para kay Hikaru nang walang pag-aalinlangan. Naaalala niya na palaging binabalaan siya ng kanyang ama tungkol sa mga nangungunang pamilya at kung paano nila minamanipula at sinisira ang mga buhay sa paglipas ng mga henerasyon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kaya, noong una niyang nakilala si Hikaru, inaasahan niyang magiging mayabang ito ngunit hindi ganoon si Hikaru. Sumali si Senagi sa kanila at hiniling niya kay Mei kasama si Toshiki na tulungan si Hikaru na makahanap ng mapapangasawa upang maranasan din niya ang kaligayahan. Kaya nangako si Mei na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa wakas ay bumalik si Hikaru sa lugar at nagulat siya nang makitang maayos ang pakikipag-ugnayan ni Mei sa lahat habang wala siya, ngunit sa palagay niya ay may binabalak sila. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang mga bisita upang paalisin sina Toshiki at Ana at lumipad siya palayo kasama ito. Nakita natin ang isang assassin na katatapos lang ng kanyang trabaho at nalaman natin na nangangaso siya ng mga hitmen para mabuhay, ngunit ipinakita sa kanya ng kanyang partner ang isang listahan ng mga master at napagtanto niyang isa si Hikaru sa kanila.
Tinuruan ni Mei si Hikaru kung paano manalo ng mga laruan mula sa isang claw machine at sinubukan niya ito, ngunit patuloy siyang natatalo. Naglaro siya ng laro ng panghuhuli ng igat at nagtakda siya ng isang bagong record, ngunit sinabi sa kanya ni Mei na hindi ito makakatulong sa kanya na manalo ng mga babae. Magkasama silang nagpakuha ng litrato sa isang photo booth at pinag-usapan nila ang tungkol sa Hitman Hunter na nakatalo na sa ilang master, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryo pa rin. Sinabihan ni Mei si Hikaru na mag-ingat dahil tila napakagaling nito at naghanda silang umalis pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga litrato. Bigla nilang nakita ang isang babae na nagngangalang Kim Cho na nagsabi kay Hikaru na gusto niya itong makausap, ngunit niyaya niya itong magpakuha muna ng litrato kasama niya. Ipinahayag ni Kim Cho na isa rin siyang master at inutusan si Hikaru na protektahan siya mula sa Hitman Hunter, ngunit hindi nagustuhan ni Mei ang kanyang saloobin, kaya sinabihan niya si Hikaru na dapat silang umalis. Sa tingin niya ay kaya niyang protektahan ang kanyang sarili dahil isa siyang master, ngunit inamin niya na hindi siya isang mahusay na mandirigma, at nagpa siya si Hikaru na pakinggan siya dahil alam niyang desperado na siya. Agad siyang naantig sa mga salita nito dahil siya ang kanyang numero unong tagahanga, at bigla siyang nawalan ng malay. Kaya, nahuli niya ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Niyakap niya ito at sinabing masaya siya dahil hindi siya maaaring hawakan ng Hitman Hunter habang nasa tabi niya si Hikaru, ngunit ipinaalala nito sa kanya na hindi pa niya tinatanggap ang trabaho. Nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan at gumawa siya ng kakaibang tunog habang ipinatawag niya ang kanyang kapareha na si Sirius, na nagpapakita na ito ang nakatagpo kay Hikaru sa bayan. Napagtanto ni Hikaru na siya ay kamag-anak ng Beast Clan at ipinaliwanag na naiintindihan niya kung bakit hindi niya maipagtanggol ang sarili dahil hindi lahat ng master ay dalubhasa sa pakikipaglaban. Ipinahayag niya na wala siyang pakialam sa Hitman Hunter, ngunit bahagi siya ng isang asosasyon na gustong tapusin siya, at nag-aalala siya na baka tugisin siya nito, kaya kailangan niya ng bodyguard. Nagtataka si Hikaru kung bakit hindi siya kumuha ng isang tao mula sa kanyang asosasyon upang protektahan siya. Kaya, ipinaliwanag niya na wala silang pakialam sa kanya dahil napakahina ng kanyang bloodline kaya hindi man lang nila siya sineryoso. Nabanggit niya na ang kanyang kwelyo ang tanging link na natitira sa Beast Clan, at sa palagay niya ay hindi siya tutulungan ni Hikaru dahil hindi niya ito kayang bayaran. Kaya nagpasalamat siya sa oras nito at nagsimulang maglakad palayo. Pumayag si Hikaru na tulungan siya sa halagang 10,000 yen kada araw dahil alam niyang desperado na siya. Kaya niyakap niya itong muli at umiyak sa tuwa. Pagkatapos noon, kinuha ni Kim Cho si Hikaru at nakipag-ugnayan sa kanya. Ngunit napagtanto nila na sawi na ang ibang mga master at nakita nila ang Hitman Hunter na si Nakigawo. Kaya sinabihan ni Hikaru ang kanyang mga kaibigan na tumakbo. Biglang inatake ni Nakigawo si Hikaru, kaya tumalon siya palayo at pinigilan ang pagdurugo at tumakbo ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang buhay. Umatake si Nakigawo gamit ang kanyang kutsilyo, kaya tumalon si Hikaru palayo, ngunit ang kanyang pag-atake ay napakalakas kaya nasira nito ang bubong. Napagtanto ni Hikaru na mayroon siyang superhuman na kakayahan, ngunit nagpa siya siyang labanan ito ng diretso at nagturok ng 2 lason sa kanyang katawan, na nagpahusay sa kanyang paningin at lakas. Sinugod siya ni Nakigawo, ngunit naiwasan niya ang mga engkwentro gamit ang sunod-sunod na suntok, na nagpalipad sa kanya. Nahulog siya mula sa bubong, ngunit agad siyang nakabawi at umakyat muli. At nakita natin na kinakausap niya ang kanyang partner na nagsabing hindi masamang tao si Hikaru dahil tumutulong siya sa mga tao. Ngunit iniisip ni Nakigawo na mapanganib siya, kaya nagpa siya siyang tapusin siya. Inatake niya si Hikaru gamit ang isang karatula, ngunit iniwasan niya ito at pinagpira-piraso. At mabilis siyang sumugod, ngunit sinipa siya ni Nakigawo pababa. Hindi makapaniwala si Hikaru na hindi niya ito masabayan, kahit na ginamit niya ang kanyang vision-enhancing toxin. At tinipon ni Nakigawo ang mga piraso dahil ayaw niyang mahulog ang mga ito sa mga hayop. Tinanong siya ni Hikaru kung siya ay mula sa Iron Clan, ngunit isiniwalat niya na isa lamang siyang ordinaryong tao at sinabing ang kanyang mga kamag-anak ay mga guro. Iniisip ni Hikaru na isa siyang mutant at hindi siya makapaniwala na ang mga master ay walang kapantay para sa kanya, kahit na gumugol sila ng mga henerasyon sa pagbuo ng kanilang mga bloodline. Nagturok siya ng isa pang dosis ng toxin sa kanyang katawan, ngunit naabot niya ang kanyang limitasyon at napagtanto na hindi niya kayang hawakan ang toxin dahil nasugatan siya.
Naghanda si Nakigawa na tapusin siya, ngunit sinabihan niya si Nakigawa na pamunuan ang kanyang mga kaibigan ng mag-isa, at tinanggap niya ang kanyang kapalaran, ngunit biglang sumugod si Sirio sa kanyang tabi. Nabanggit ni Kim Cho na hindi niya hahayaang tapusin siya ni Nakigawa dahil ito ang paborito niya, at nagpatawag siya ng mas maraming hamster habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang ultimate move. Inilunsad niya silang lahat, at bumuo sila ng isang konstelasyon, ngunit wala itong nagawa. Kaya, napagtanto ni na Nakigawa at Mei na hindi talaga siya kayang lumaban. Naghanda si Nakigawa na buhatin si Hikaru palayo at sinabing dadalhin niya ito sa isang doktor dahil ayaw na niya silang tapusin. Ipinaliwanag niya na nagpasya siyang huwag silang tapusin dahil nag-aalangan sila sa isa't isa. Ngunit nabanggit ni Hikaru na hindi niya kailangan ng doktor dahil kaya niyang gamutin ang kanyang sarili. Inihayag ni Nakigawa na ang kanyang layunin ay lipulin ang Beast Clan, na isa sa 5 dakilang pamilya dahil nagpaplano silang gumawa ng isang bagay na papaslang ng maraming tao. Nagtaka si Mei kung bakit niya pinaslang ang iba pang mga master. Kaya, ipinaliwanag niya na nakaharang sila at inihayag na sila ay mga mapanganib na taong konektado sa Beast Clan. Alam ni Hikaru na nagsasabi siya ng totoo dahil ang mga master na pinaslang niya ay may masamang reputasyon, ngunit iniisip ni Hikaru na baliw siya dahil nakikipag-away siya sa isa sa 5 dakilang pamilya. Nabanggit niya na mas maganda ang mundo kung aalisin niya ang lahat ng mapanganib na tao, ngunit ipinaliwanag niya na si Hikaru ay hindi isa sa kanila dahil hindi siya katulad ng ibang mga master. Tinanong ni Nakigawa si Kim Cho kung ano ang alam niya tungkol sa Beast Clan, kaya ipinaliwanag niya na hindi pa siya bumisita sa pangunahing bahay, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa. Inisip ni Hikaru na dahil ito sa kwelyo niya, kaya naghanda siyang tanggalin ito, ngunit pinigilan siya ng isang paniki at sinabing sisipsipin nito ang kanyang dugo kung babaliin niya ito. Ipinahayag ng paniki na mayroon na lamang siyang 3 araw para mabuhay at ipinaliwanag na kung gusto nila siyang iligtas, dapat nila itong ipunta sa Animal Kingdom ng Beast Clan. Nakita natin si Hikaru at ang iba pa sa isang bangka at nagtataka siya kung bakit may lisensya si Mei sa pagbabangka. Kaya ipinaliwanag niya na nakuha niya ito para makaakit ng mga mayayamang lalaki at isiniwalat na natuto rin siya ng iba pang mga kasanayan para sa kanyang linya ng trabaho. Determinado si Hikaru na gawin ang lahat para iligtas si Kim Cho, ngunit sinabi niya sa kanya na oras na para magpaalam dahil nailigtas na siya nito mula sa Hitman Hunter. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at sinabing kakausapin niya mismo ang pangunahing pamilya, ngunit alam niyang sinusubukan lang nitong maging maalalahanin. Sinabihan niya itong makinig sa kanya dahil alam niyang papunta sila sa isang bitag at ipinaliwanag niya na ayaw niyang isugal nito ang kanyang buhay para sa kanya dahil siya ang pangunahing target ng Beast Clan. Sinabi niya na gusto niyang makipagsapalaran para mapasaya ito at ipinaliwanag ni Nakigawa na nagpasya siyang tulungan sila dahil ito ang kanyang pagkakataon na lipulin ang Beast Clan. Sinabihan ni Hikaru si Mei na maghintay sa bangka at naghanda na umalis kasama ang iba, ngunit biglang nagpakita ang isang higanteng pusit. Inatake sila nito gamit ang mga galami nito at nang mahulog si Kim Cho mula sa bangka, nahuli siya ng isang agila at lumipad palayo kasama niya. Napagtanto ni Hikaru na ito ay isang pagtambang ng Beast Clan at nagturok siya ng toxin sa kanyang katawan na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo sa tubig. Naglabas ng tinta ang pusit kay Mei, ngunit pinrotektahan siya ni Nakigawa at pinagpira-piraso ito, sinabi sa kanya na maaari nilang gamitin ang tinta nito sa pagluluto ng pasta. Nakita natin ang isang master ng ibon na nagngangalang Kyuta, na nagsasabing siya ang pinakamabilis na tao sa mundo, ngunit alam ni Hikaru na hindi siya mula sa pangunahing pamilya ng Beast Clan. Tinanong siya ni Hikaru kung ano ang gusto ng kanyang angkan. Kaya, isiniwalat niya na hindi niya alam, ngunit binanggit na inalok nila siyang bayaran ng bilyon-bilyon kung matatalo niya si Hikaru. Ipinaliwanag niya na banihag niya si Kim Cho dahil sinabi sa kanya ng kanyang angkan na mas madaling talunin si Hikaru kung hahabulin niya muna ito. Ngunit sinimulan niyang ikwento kay Hikaru ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Kaya, napagtanto niya na hindi alam ni Kyuta kung kailan titigil sa pagsasalita. Tinanong niya si Kyuta kung paano aalisin ang kwelyo, ngunit ipinahayag niya na hindi niya alam at inutusan ang kanyang mga ibon na atakihin si Hikaru. Agad siyang pinalibutan ng mga ito, kaya tinurukan niya ang kanyang sarili ng kanyang toxin na nagpapabuti sa kanyang pisikal na kakayahan at sumugod siya. Ngunit hinampas siya ni Kyuta ng baseball bat. Hindi makapaniwala si Hikaru kung gaano siya kabilis.
At patuloy siyang inaatake ng mga ibon habang napagtanto ni Kyuta na kaya niyang talunin si Hikaru dahil hindi siya dalubhasa sa pakikipaglaban. Nakita natin ang isang Beastmaster na nagngangalang Tashiro na nanunood sa laban ni Hikaru kay Kyuta at ang kanyang kasama na si Yoko ay nagtaka kung matatalo si Hikaru. Ngunit sinabi sa kanya ni Tashiro na hindi ito mangyayari dahil alam niyang may binabalak si Hikaru. Muling pinalibutan siya ng mga ibon, ngunit lumikha siya ng smokescreen at inakala ni Kyuta na gumamit siya ng poison gas. Kaya naghanda siyang pasabugan ito, ngunit biglang sinuntok siya ni Hikaru sa mukha. Napagtanto ni Tashiro na nahulog siya sa bitag ni Hikaru at nalaman natin na gumamit siya ng mabangong usok para takutin siya nang sa gayon ay mapalapit siya sa distansya at mapabagsak siya. Naghanda siyang magtanong tungkol sa Beast Clan, ngunit agad na nagsimulang magbigay ng impormasyon si Kyuta at isiniwalat na ang kanilang base ay nasa tuktok ng bundok. Inisip niya na hindi makakarating doon si Hikaru at sinimulan niyang ibuga ang kanilang mga sikreto, ngunit biglang sinakal siya ng kanyang kwelyo at ginamit ni Tashiro ang mikropono nito para kausapin si Hikaru. Nagtataka siya kung bakit tinatanggap ni Hikaru ang mga trabaho bilang bodyguard na hindi maganda ang sweldo. Kaya, ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito para makilala ang mga babae at isiniwalat na naghahanap siya ng mapapangasawa. Natutuwa si Tashiro at sinabihan siyang huwag nang pakialaman si Kimcho dahil napakahina nito na maaaring pahinay nito ang kanyang dugo, ngunit tumanggi siyang makinig sa kanya. May nakitang papalapit si Mei, ngunit alam ni Nakigawa na bomba ito, kaya itinulak niya si Mei pababa bago ito sumabog. Nabaliw si Kyuta, at bigla niyang tinusok si Hikaru, na napagtanto na ginawa niyang sibat ang kanyang mga ibon. Napansin ni Hikaru na ginagamit niya ang mga galaw ng Spearmaster na kayang magpakawala ng 88 ulos bawat segundo at dinaig niya si Hikaru ng sunod-sunod na mga pag-atake. Nalaman natin na gumamit si Tashiro ng cross-sanguination upang pagsamahin ang mga bloodline upang makagawa siya ng mga bagong master at si Kyuta ay isa sa kanyang mga eksperimento. Kaya mataas ang kanyang inaasahan dito. Sa tingin niya ay malapit nang matalo si Hikaru. Kaya sinabihan niya si Yoko na manood kasama niya ngunit napagtanto niyang umalis na ito upang kumuha ng sample. Nakita natin si Mei na karga si Nakigawa na nasugatan sa pagsabog at nalaman natin na dinala sila ng mga agos sa kabilang panig ng isla. Nakakita si Mei ng isang puting oso at inakala niyang tatapusin siya nito, ngunit nagsimula itong magkarate at namangha siya dahil perpekto ang form nito. Napagtanto niyang mayroon itong itim na sinturon at pinuri niya ang pagganap nito, ngunit natarante siya nang maramdaman niya ang pagnanais nito sa dugo. Bumalik tayo kay Kyuta habang ginagawa niyang higanteng baseball bat ang kanyang mga ibon at hinampes niya si Hikaru, ngunit biglang nahulog ang kanyang mga ibon sa lupa. Napagtanto niyang nolason sila ng kagatin nila si Hikaru at isiniwalat niya na mayroon siyang muscle relax at lason sa kanyang katawan, ngunit wala itong epekto sa kanya dahil lumalaban siya rito. Nolason din ang agila ni Kyuta, kaya nagsimula siyang mahulog, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga ibon na salakayin si Hikaru, ngunit iniwasan sila ni Hikaru at inihagis siya sa lupa. Pagkatapos noon, nagtaka si Kyuta kung bakit siya pinatawad ni Hikaru. Kaya, ipinaliwanag ni Hikaru na ito ay dahil hindi siya masamang tao. Alam niyang kontrolado lang si Kyuta ng Beast Clan. At binanggit niya na tatalunan niya si Hikaru sa susunod, ngunit bigla siyang pinaslang ni Tashiro at isiniwalat na ginawa niyang magtakwil ang mga bloodline sa katawan ni Kyuta, na naging dahilan upang siya ay magwasak sa sarili. Ipinaliwanag niya na ang mga pamilya ng sangay ay mga payon lamang para sa Beast Clan. Kaya, ginamit niya si Kyuta bilang kanyang test subject, at isiniwalat niya na kailangan ang kanyang dugo upang matanggal ang kwelyo ni Kimcho. Kinuha ng kanyang paniki ang mga ibon at sinabihan niya si Hikaru na hanapin siya upang mabati siya ng buong angkan ng mga Beast Clan. Bumalik tayo kay Mei na nataranta nang matagpuan siya ng oso, ngunit nagising si Nakigawa at agad niya itong hiniwa. Napagtanto niyang may igat na sumisipsip ng dugo niya at biglang bumangon ang oso, ngunit kinuha lang nito ang igat at tumakbo palayo. Nakita natin na nasa loob ng oso si Yoko at dinala niya ang sample kay Tashiro na nagsabing mayroon na siyang dugo ni Nakigawa at Hikaru para makapagsimula na siyang gumawa ng kanyang obra maestra. Nakita natin si Hikaru kasama si Kimcho at sinabihan niya ito na kailangan nilang pigilan si Tashiro, ngunit alam niyang hindi pa ito nakakabawi. Kaya,
Inutusan niya ang kanyang mga hamster na patumbahin siya at bumagsak ito sa kanyang condom gun. Inisip niya na wala siyang silbi dahil hindi niya man lang siya matutulungan kapag nasa problema siya, ngunit sinabihan niya ito na wala siyang pakialam at tatalunan niya ang buong Beast Clan kung iyon ang kailangan para mailigtas siya.